Ayos linis bagong-bago. At syempre nga pala, shoutout dun sa plate. Kasi kulay green, kasi nga syempre hybrid as usual. So sige, start na natin. 2025 Honda CR-V RS Hybrid. Let's go for a test drive. And yes, this is going to be a voiceover for some clips. Abot ko na sa inyo yung camera. Keyless entry nga pala yung mga ridges natin right over there. Yan. Ayan, nagre-retract yung seats. And yun. Yan. Okay. Kasama yan. Ayos may mga graphic RS. So, lagay na natin sa preno. Then, may pulse na siya dito. Okay. So, wala siyang starter motor noise kasi hybrid Tapos, parang cold start pa. Yes. Lang yan. Sa air conditioning vents. Tapos yan mga natin. Ilang inch ba to, sir? Okay, sige. Yan na ako na lang. Kita natin sa video. Tapos, ito yung folding mirrors. Tapos, napansin ko, yung camera lang pala nito na nasa gutter ay dito sa passenger. Kasi, syempre, kapag kailangan ko na assistance sa passenger, kaya nagagamit lang. Ayan. Katulad din sa HRV na nakita ko sa Then, syempre, yung Bose speakers natin, yan. Unfortunately, hindi natin siya magagamit kasi yun, copyright infringement. Ginagawa ko lang sharing aircon. Okay na ba? Right. Si Sir Paolo nga pala. Siya nga pala. Good morning rin sa inyo, sir. So, I think abot ko na sa inyo, sir. Sige po. Alright. I-videohan ko si sir. Okay. So, hybrid Honda CR-V. Push down na siya. Adjust ko pala yung steering. There we go. Manually muna natin. Adjust the steering. And off we go. Ayun, tapos may heads up display rin pala to. Nice Yung may nakita pa yung speedometer. Although kayo lang po ang makakita niyan, sir. So hindi mo makikita. Yes. Okay. Alright. So, sir, ayun nga pala paano ba ito? Alay nga. Tapos panoramic sunroof na to. Perhaps kasi hanggang nasa dulo Tapos kapag one push automatic na siya. But obviously, ito lang naman yung mabubuksan. Kasi ito ba nabubuksan ito sa group? Hindi, ito lang po. Kung mayor kayo sa isang city, lipas niyo yung ulo niyo dyan. We are clear to go. And thank you. Pang tunog lang natin. Cute. Malino yung camera, I have to say. Yes, sir. Yung camera ng Honda. Parang nagiging party piece na siya. So, EV, what happens if I put it on normal? So, yan. Most likely, halo na yung internal combustion engine, then yung electric motor. Kasi yung EV, or yung Eco, most of the time nasa electric motor tayo. Pero actually, sir, kahit sa normal, sir, most of the time, electric talaga ang gumagana. Okay. Ang nangyayari lang, sir, is yung wala tayong specific speed na kailangan para mag-activate yung electronic. Commercial. Tapos yan, ito yung kumbaga tachometer na natin. Yes, sir. Okay, so hindi na siya yung 1000 RPM. Yes, sir. And then yung nasa left side niya, sir, yung may charge na nakalagay. Okay. Yun po is may bar na bumababa once na if ever mag-brake kayo, free wheel. Ibig sabihin kasi nagcha-charge yung battery. Okay. So kapag I let go with the throttle, yung engine braking, then it charges. Okay. Good. Nice. Tapos yung mga natin, air vents natin dito, inspired rin siya sa mga Type R So yeah, very very unique design. Tapos black mesh na siya. Hazard switch one. Ganda ng yes, ganda ng graphic ng ng Honda siya. Yun rin pala yung daytime running lights. Ayan. Yes po. So activate the headlights. Nice. Ayan, yung headlights. This is camera 360, sir. Ito lang. Okay. So camera. Nice. Yan gumana na yung gumana na yung internal combustion engine. Po. Kasi kailangan niya na ng power for the lights and upper house. So, ayan. Right. Tapos very sensitive yung sensor dito. Yes, sir. Pero hindi siya ganun ka-nice. Hindi siya obliterating na. How much is this CR-V hybrid? Cost about 2.590 million po. Pero pag pearl white, so may additional tayo na 20,000 po. Pearl white is nice color. So
Santo Domingo pa tayo. Yes po, sir. Alright. Straight lang po sa stoplight. And perhaps I can use the paddle shifters. Yeah. So, Actually, sir, yung paddle shifter is just a design for... Yeah. Para lang po may, since sa top of the line tayo, siya, parang feel lang nung client na may paddle shift. Pero, as per sa plan po. Okay. So, yan. Sinasabi mo yung charging. Yes po. So, if I brake, yung regenerative na galing dun sa disc brakes, yun ang nahilig na i-charge friction. Yes, sir. Nice. Tapos, nandito yung ano na nangyayari dun sa system. Yes po. Yung distribution po ng... We have 239 kilometers of range plus 4.2 kilometers per dito. Okay? Alright. So, naka-sport mode na tayo, obviously. Yung a bit sporty feeling. Sige lang, sir. Go. Sige. Let's do this one fun and safety. Doing this one with the one hand. Right, very naman siya. Ayan. Agile yung steering. The steering has been a bit heavier kasi naka-sport mode na siya. Pero we'll stick it to that one. Sorry for the jerking. So 50% power. So, parang Rolls Royce. Okay. Yes. Ano pala yung bike pala nito. Yan. Let go for the throttle, then it charges the battery. Nice. So yan patayin lang natin. Daytime running lights is already more than enough. Yan. So technically wala siyang plug-in charger. Wala na because yung internal combustion engine na yung nagiging charger. And then yun nga, sir, sa braking, freewheeling, tsaka ang pinakahuli is yung gas engine magiging generator to charge the battery. Okay. Now it goes to EV, sir. Once na bumaba yung battery level natin, sir, dun sa left side, parang fuel gauge, pero battery siya. Once na bumaba yun ng 2, sir, automatic mag-charge na siya yung gas engine para umakyat ng 3 kasi ang minimum is 2. So, is it this one? Yes. Noon sa dulo, sir. Yung 4 bars na ngayon. Okay. Kala ko temperature yung titignan. Kaya kayo magbibigay. Kaya na. Wala kayong gano'ng marinig, sir, sa labas. Kasi hinahanap ko yung transition ng internal combustion engine at saka yung electric motor. Wala, sir. Ayan, nahihirapan ako eh. Ito na ba yung Jollibee? Yes, sir. Yes, sa stoplight tayo kanan. And I like the pedal, yung pedal formation, yung papabata. Hindi yung nakasabit. Sa hindi siya stressful sa paa. So stoplight, this is my point of view nga pala. Hindi nakikita dito sa sa camera, nakikita kong yung heads up display. Right, and this one, syempre yung pagka I think convex mirror dito. And then pag niyo po. Ay, parang nakasabit lang. Ayan, para hindi masitan yung bawal magsuntukan. So ayan, tapos yan yung lights natin, LED lights, that's perfect for 2.5 perhaps. Tapos yung natin yan, yung displays natin dito, yan, power flow computer, and I assume na syempre Apple CarPlay and Android Auto na. Tapos meron tayong wireless charging dito right over there. And this is the transmission. Yeah. The part. Tapos that's yung B, hindi siya anything else but yun yung sport mode na kumbaga. No, sir. Sorry. Yung E mode is usually ginagamit yan, sir, pag downhill. Is this supposed to be parang engine braking? No, sir. Bali siya ang mag-activate ng mas magandang charging power po. Pag downhill tayo, pag bini, so mas siyang charging. Okay. So
Although, pwede naman siyang gamitin to. Kapag lalo na mailalim sasaksak sa pinagad. Rain sensing wipers na ta. Okay. Tapos yung sun insulation wala akong gano'n naririnig. Tsaka sir, yung headlight nito sir, lalo pag gabi is pag nagka-turn kayo, sumusunod. Okay, that's nice. Back to the sound insulation. Wag naman sana ka mamaya may clearing. Sir! Hindi mo maririnig. Yes, sir. Suspension, very very smooth naman. Yes, sir. Since naman, hindi naman ito naka low profile tires. So, I have to give it na smoothing ride, obviously. Yan, demo natin kung may pattern. Tapos, yung mga audio controls natin here is on to the left, onto the steering wheel. Tapos sa right yung cruise control. Unfortunately, syempre hindi magagamit yung cruise control kasi wala tayo sa highway. Turn right tayo sa dito sa star traffic light. Pansin ko, hindi naman siya nakakatakot i-drive. Pag galing ka sa Mirage or Vigo or yung Brio. Yes, sir. Very naman po, magaang pa rin ang steering. Yung actually tinutukoy ko yung hilapad. Okay, hilapad. Okay naman. Leather natin dito sa steering wheel. Very nice to feel. It's very very comfortable to touch with. Dito naman yung side bolsterings natin. Comfortable naman. Tapos all plain black naman yung dashboard natin. Tapos may mga piano black tayo dito. Very very good with the position ng piano black natin kasi nagiging issue naman yung pag yung fingerprints. Yon, pero buti to tago eh. Yes. So, tapos pasok na natin sa drive. Tapos sasalitan naman tayo. Tapos po dito Econ. Yan. Favorite na mga kuripot sa gasolina. I expect yung throttle response ito medyo manhid. Yes. Kakala na ba tayo? Yes po. Perhaps madadaanan natin yung Alex restoration. Ngayon sir, at saka una nyo mapapansin sir pag nag-icon tayo is hindi na yung aircon. Kasi kailangan ng charge. Yes. Ito kapalit. Sakto naman medyo umulan eh. Yes. Mainit, ganun. I assume, mas mainam naman na ito Econ kapag sabihin natin sa highway speeds. Yan. Tapos gamitin mo ng cruise control. Siyempre, nga pala yung cruise control nga natin is adaptive. Yes. Yeah. Brake feel nga pala natin somehow a bit sturdy but it's there. Do we have blind spot assist? Yun lang sir yung sa yung camera. Overall, was a good experience. Very very nice. 2.5 million tapos total horsepower 181 I think. Kapag full blast talaga. Yan. Correct ko na kapag pero alam ko yun yung ang combination niya kasi sir is same as Civic sir. Civic RS na 204. 204. Okay. Okay. Pero i-double check ko rin. Kaya hindi ko alam. Tapos yung isa pang variant ito yung all-wheel drive na yan nagkaroon ako ng video but I haven't driven one. Yun yata yung 180. Yung 190. For me parang yung dalawang variants equal silang smooth bilhin. Yes. That's for me. Kasi if you wanted to go for the economy side of it, you go for this one. And syempre, you're unique. At walang coding. Yes. Yun yung advantage doon. However, this is only 5 seats. Yes, sir. Tapos yung CRV na internal combustion engine was 7 seats. 7 seats. Right. I see. And just to add on, may mga side curtain airbags tayo dito. Yes. Marami-raming airbags. So, huwag naman i-activate yan. Tapos meron pa tayong mga dito. Nasa left, meron na akong clip nito, yung traction control off. Saan ang tinesting yan? Oo nga sir. All-wheel drive, technically all-wheel drive rin ito, diba? Front wheel. Front wheel drive. Tapos yung lock buttons. Tapos yung memory seats natin dito. It's a 2 memory seat. Yan. Yung shed. Pero what we have here. Tapos, yan. Yung small, katulad na sinabi ko kanina yung natin. Yung red stitching nasa sidings natin. Ito, nasa tag dito. Sa center console, shift boot, meron rin siya.
Yung auto hold, yung brake hold feature nga pala. Ayun, kaya pala hindi natin napagan. Yung brake hold feature natin dito, sabihin natin nasa incline kaya it will hold the vehicle itself. What it does is kapag para matanggal yung ngalay sa freno. Ayun yung yung brake hold feature. Ayun it's not holding. Napansin ko parang wala pala tong start stop. Wala. Tapos may mga freebies yung mga customers if ever bibili sila na to. Yes sir, registration, yung mga basic freebies na, and then if ever sir na mako-consider sa amin, pwede naman kami mag-add ng freebies pa. Okay. Tapos yung how about yung accessories? Yung may window lights or yes sir, for approval naman yan sir. Yes. Okay. Tint is free? Yes, tint is. And then full windshield. Kung ano, itinatago ko yun, magpatint kaya. Isa pala to, dual zone climate control system. Yan, it's not on sync, pero yan, if I wanted to adjust my side, ito tapos yung fan speed. Yan. But if you want it on one touch max cool, yan, sasagad siya, sasagad rin yung yan, inina ko. Meron siya AC off, yan, AC on. Circulation sa over here, tapos yung modes naririnig nyo pa rin niya. Tapos yung natin, parking brake is electronic. Tapos yung ports natin right over here, so completely available na. And what else? Ito pala, yung screen nito hindi siya nakaka-distract, hindi siya nakakaharang sa gitna. Kasi may mga car manufacturers na naglagay sila ng mga screen na ganito, hindi nakakaharang na actually. But this one, it's elegant to the eye and not a distraction. That's good points for that. Really love this one na you kept it with the rotary knobs. Kasi iba touchscreen eh. Yes sir. Mahirap yung touchscreen talaga. So, talo-talo. So, back seat siguro komportable naman. Si Sir Walid. Tapos standard yung center tapos yung center yung center headrest standard na siya, meron na siya. So bali wala na tong temperature gauge. Tapos ang Honda Quezon Ave ay nag-offer ba minsan ng engine wash? Engine wash, yes sir. Pero every naman po, maintenance po is may free car wash naman siya. Kasi since hybrid system to, I suggest na sila na gagawa na. Kaya yung dealership na yung gagawa na engine wash. Yes sir. Kasi nakita mo yung orange na, yes, diba? For electricity. Tsaka sir, ang maintenance talaga is kailangan naka-equip yung gagawa sir, since yung voltage po ng battery is mataas. Yes. So it's dangerous para sa mga outside na. Yes po. Okay, since mga traffic na dyan, bigyan mo sa akin ulit. Yan. Tapos ito yung speedometer right over there. Yan. Yung kanina ko pa tinitignan guys eh. Tapos yung natin. Yan. Yung nasa left, yan. For the battery charge. Tapos on the right, that's for the fuel charge. Yan. Don't get nasa Pinas ka boy. Yan. So, yun. Tapos yung blind spots natin, hindi naman makapal yung hindi naman masyadong makapal yung pillars natin. So, yan. Okay naman siya. Then, meron tayong mga silver finishes type. Dark gray finishes. Dito. May sidings. Right over there. Side mirror housings, yung mga side mirrors natin is decently large. Yan. Perfect naman na siya. Decently good naman pala. Tapos, yan. Ayos naman. Tapos sa headroom ko, yan. 5'5" ako eh. Siyempre na-adjust to. Sige, cut ko lang. Tapos, papasok na kami sa dealership. May susubukan lang kami. Yan. Sir Paolo, maraming salamat sa Honda Quezon Avenue. And Sir Walid, thank you very much. Yan. Sound tripan natin. Patayin na natin. Thank you very much. Yan. What a wonderful experience natin. Ito pala yung key fob Ay, pwede ko ba sir i-demo yung remote start? Sige.
Diba? Fairness. So, hindi ko tinatanong kay sir kung paano siya operate. So, alam ko may idea ako. So, lock this one and hold. Yeah. Nakakabisado ko na siya kasi nakagamit na rin ako ng Honda system within this one. Benefits kasi nito, palalamigin niya yung aircon nito sa likod. Sa likod, sa buong cabin right over there. Tapos yun, ito yung likod niya. And just to give you a notice. And by the way, ayan yung ano natin, yung tailgate space. Kasi yan, ito para ma-demo natin. This is a 5-seater configuration, obviously para sa hybrid. And spare wheels natin. Oh, compressors right over there. Tapos yan, mga ambient lightings natin dito at LEDs. Yan, pure LEDs. Yan. Yan naman siya. Ay, meron ba ito? Talaga? Okay. Dito ba? One try hula-hula lang. So, yun. So, display ko na lang siguro sir yung mga tawag dito, yung headlights. So, yan. Pakita ko na lang sa inyo yung headlights, guys. Yan. Yan. Ito yung tsura ng taillights. Yan. Very, very striking to appeal. Yan. Fully LEDs. Yan. On to the right. Siyempre with the RS badging on below. We have then dito naman tayo sa headlights. Yun yung tinetesting namin kanina. Tapos may mga black trims tayo dito right over there. Yan. Kasi yan. Mga headlights natin. Fog lights as well. Yan. RS badging. Yan. So ayun lang naman for the Honda CR-V. Like, comment, share, and subscribe, guys. And syempre sir, i-plugin na kita. Anong gusto niyo sabihin sa video, sir? Phone number. Gusto niyo mag-test drive and gusto niyo po ng magandang promos and freebies, punta lang po kayo dito. Hanapin niyo po ako, Paolo Yanga po. Yan, ito nga pala yung phone number ni Sir Paolo. Yan, for more inquiries. Yan, if you want to buy this one, sana na i-contactin nyo. Yan lang. Like, comment, share, and subscribe, guys. Thank you very much. Thank you very much for the support. Bye.